Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa panibagong buhay at lakas na Kanyang ipinagkaloob po sa atin. Tunay na ang Diyos ay tapat at laging kumakalinga sa lahat ng mga taong sumampalataya at nanalig sa Kanya. Gaya nga po na sinasabi ng Biblia, ang sinumang nananalig sa Diyos kailanman hindi niya pababayaan at kailanman hindi sila mapapahiya. In these crucial times, we are in a very big challenge na kung saan talagang this is the time na tinatawag ko po na proving of our faith, proving of our love for God, proving of being a disciple of Christ, proving of being a son and a daughter to God. Sa akin pong obserbasyon, napakarami ho ng mga pagkakataon na dumarating na ang isang pamumuhay, ang ating paglalakbay Kristiyano, ay hindi po siya basta-basta lamang po naganap, kundi there are challenges along the way. Meron pa ako nakitang isang picture ho sa isang siklista, no, yung nagbabike, nakalagay doon finish line. Pero kung titingnan mo lang yung finish line ng ganun, akala mo patag lahat. Pero kung susundan mo na yung ruta papunta doon sa finish line, napakaraming obstacles pala. What's the purpose of the obstacles in life? Why is it? Di po ba kayo nagtanong, mga kapatid? Bakit, Lord, hindi na lang lahat maayos? Bakit hindi na lang lahat walang problema para tuloy-tuloy ho? Kilala po tayo ng Diyos, mga kapatid. Alam ng Diyos na pag ang tao ho ay naroon sa kanyang comfort zone, pag ang isang tao ay naroon sa kanyang kalalagayan na halos wala na siyang alalahanin o problema, malaki ho ang tendency na siya mag-relax. And the moment na tayo po'y nag-relax, the devil will take advantage of it. Pero kung along the way, na habang tayo po ay sumusunod sa Panginoon, nakakaranas po tayo ng mga troubles, yung iba sa atin, fiery trials, yan po ang nagbibigay sa atin. Kumbaga yan ang pinaka-check and balance natin sa pagsunod natin sa Diyos. Na hindi tayo nagiging kampante, hindi rin tayo nagiging, hindi tayo nagiging, tawag dito, kumpiyansa sa ating pagsunod because we know that there is an enemy who is trying his very best for us to stumble. Kaya nga ho, mahalaga na yung pag-aaral ng salita ng Diyos ay palagi nating priority. Kasi pag natutunan natin ang bawat sequence, ang bawat bahagi ng ating buhay, na ang pamumuhay Kristiyano ay hindi po siya bed of roses. Lagi nating tandaan, kayong mga babae, gusto nyo yung bulaklak, yung rose. Pero bakit ng Diyos nilagyan ng tinik? Okay? Tinik sa stem nito bago mo mahawakan ang rose. Alam nyo bakit? Kasi ang tinik sa bulaklak na rosas ang nagsisilbing kanyang proteksyon. Malinaw ho? Kasi alam niya, napakaganda niyang bulaklak eh. And people, magkakaroon ho ang maraming tao ng interest na siya'y kukunin. Pero dahil pag biglang hawakan ng isang tao na hindi niya alam na may tinik pala doon, those thorns will protect the flower for that a person na hindi siya basta-basta makukuha. Madalas ho, yung mga pagsubok, yung mga hamon sa ating buhay, ang nagsisilbing proteksyon natin upang wag tayong mawalay at malayo sa Panginoon habang tayo sumusunod sa Kanya. Subalit, pagka tayo po ay hindi nagpapakalalim sa salita ng Diyos, aakalain natin ng bawat pagsubok, bawat problema natin na pagdaanan ay tayo po ay hinahadlangan at nilalayo nito sa Diyos. No. There are two kinds of mindset. Two kinds of understanding when it comes to fiery trials, when it comes to difficulties in following the Lord Jesus Christ. Number one, pag ang pananaw mo sa fiery trials, sa mga pagsubok na dumating sa buhay mo ay negatibo, na para bang kung kailan ako sumunod sa Diyos, tsaka naman nagkaganiganito ang buhay ko, that is not from God. Why? Because just like the rose na mayroong thorns, pag ikaw talaga na bigla mong hinawakan yung stem, yung tawag dito, yung stem ng rose na mayroong ugat, pag hindi mo alam, masasaktan ka talaga. It is for our protection. Thorns are protection for the rose. Same thing, trials,
testings in life protect us from all the works of the enemy so that we will keep our trust, we will keep our faith, we will keep our dependence to God our Father. Nagkakaunawaan po tayo. Maybe some of you who are listening to me right now, you are going through fiery trials. Yung iba sa inyo, maaaring mayroong karamdaman. Yung iba sa inyo, maaaring mayroong mabigat na pinagdadaanan. Well, mga kapatid, hindi po kayo nag-iisa. Napakarami ho ng mga tao, mga kababayan tayo na ganun po ang nararanasan. At ito pong pandemyang ito, wala pong pinipili, Kristiyano ka man o hindi. Nagkakaroon lang ng malaking pagkakaiba sa pananaw natin. Ang mga taong walang Diyos, ang pananaw nila, ito'y parusa. Ito ay walang maidudulot na mainam at maganda sa buhay ng isang tao, itong pandemyang ito. But for us, believers of God, pag tayo ho ay malalim sa pag-aaral salita ng Diyos, ang nakikita natin ay opportunity sa gitna ng adversity. Why? Because this time, nagkaroon tayo ng bonding together with our family, listening to the Word of God. Lockdown is a very great opportunity for us to what? To hear live streamings from pastors, hear the Word of God. Dati, hirap tayo kasi pupuntahan pa natin ang church para makarinig tayo ng salita ng Diyos. This time, special delivery ng Diyos ang kanyang salita papunta sa inyong tahanan. What a blessing. Nakita niyo ho? Kaya pala ko sinasabi, ang point of view mo at pagkakilala mo sa Diyos ang magdedetermina ng iyong aksyon at reaksyon, lalo na sa mga mapaghamon na pagsubok at panahon sa ating mga buhay. Ano po ba ang tingin nyo sa Diyos? Ang tingin nyo ba sa Diyos ay makapangyarihan? Ang tingin nyo ba sa Diyos, siya ay may kakayahan? Ang tingin nyo po ba sa Diyos, walang imposible sa Kanya? Kung ganun ang inyong paningin, then set back and relax. Because may gagawin ang Diyos sa buhay mo at sa buhay ko sa araw na ito. Ang mahalaga, malaman natin, sino po ba nakaupo sa trono? Kasi kung hindi mo alam kung sino nakaupo sa trono, tiyak, magpapanik ka. At tsatsakin ko sa inyo, tumingin lahat sa akin sa umagang ito. As we start, it is not the devil who sits on the throne, but it is God our Father. At ang Diyos Ama natin sa langit, na siya nakaupo sa trono kailanman, hindi siya pwede mapapalitan. But sad to say, because of lack of knowledge and full of ignorance, ano nangyayari? Mas minamagnify natin ang mga nangyayari na pandemya, mga COVID. Tama si Brother Alan Cayetano eh. Sabi niya, sa halip na pag-usapan kung anong dapat gawin sa COVID na to, paano dapat matulungan ang mga tao, paano dapat ma-educate ang mga tao para maiwasan itong COVID na ito, anong binabalita? Tingnan niyo mga balita. Ilan ang namatay, sinong may kasalanan, kulang-kulang ang bakuna. It is dragging people para magiging frustrated. But look at the Word of God. Ako po'y na-bless doon sa tinuro po at senior ni Brother Alan Cayetano. No? Kasi, ang kanyang advocacy, ano ang maitutulong sa mga tao? Paano mabigyan ng ayuda ang mga tao? Paano yung mga nagsisimula pa lang ng negosyo na nagsara bigla? Ito dapat ang mga pag-aaralan. Kaya your perspective of this pandemic will determine kung ano rin ang pananaw mo sa Diyos. Ikaw ba ay hopeful na after this pandemic, Romans 8:28, God will work for the good of those who love Him and to those who are called according to His purpose? Naniniwala ka ba na after this pandemic or during this pandemic, the Lord is able to extract the best blessing just to give it to you because you love Him, because you have a purpose in living your life for Him? Alam niyo ho, napakaganda eh. Kaya pag alam natin na ang nakaupo sa trono ay walang iba kundi ang Diyos at ang Diyos na ito na nakaupo sa banal na trono ay walang iba kundi ang ating Ama, no need to fear. No need to worry. But because of lack of ignorance, sa dami-dami ng in-neglect, Bible pang pinabayaan, shame on you. You will pay the price. Fear will cripple you instead na faith will take you high. Ano pa? Confusion. Bakit? Hindi mo na alam ang gagawin. Totoo lang, hindi mo talaga alam ang gagawin. Even our medical experts, they do not know what to do. Binabattle pa lang yung unang COVID-19, yung unang variant, mayroon na naman pangalawa, mayroon na naman pangatlo. What will happen? God allowed this thing to happen para we will run out of solution because, tingin sa akin lahat,
Inaalaw ng Diyos na dumating itong ganitong kahirapan para makita natin na kulang at kapos ang ating kakayahan because we are limited human beings. He is a limitless God. We will always run out of solution, but our God will always had an abundant solution na kahit pa imposible sa atin, napaka-posible sa Kanya. Ang maganda, nakaupo pa rin siya sa trono at siya ang may control sa lahat. Kaya nothing to fear, nothing to worry, just praise the Lord. Psalms 150 verse 6, let everything that has breath praise the Lord. Are you breathing today? I said, are you breathing today? Yes? Do you have sickness? Just praise the Lord. Why? Because it is not about your sickness. It is about if you are breathing. Are you breathing? Then praise God. Pastor, bigat ng problema ko. Okay, mabigat ang problema mo. Humihinga ka pa ba? O yan ang mandato ng Diyos. Yan ang mandate ng Diyos. Pag mabigat pa ng problema mo, di mo na kaya. Di na kaya. Humihinga ka pa rin. O humihinga ka pa. Praise the Lord. See, salita ng Diyos ang sagot. Ano ngayon kung may karamdaman? Ano ngayon kung may pinagdadaanan? Palagi ko sinasabi. Marami kasing iba, pag mayroong pinagdadaanan, tinatambayan. Huwag mong tambayan. Lagpasan mo. Lahat naman tayo may pinagdadaanan. Sino ba sa panahong ito walang pinagdadaanan? Sige nga. Lahat tayo meron. Pero ang maganda, kahit gaano kabigat yung pinagdadaanan, kahit gaano kabigat yung pasanin natin, mayroon tayong Diyos na buhay. Ang mahalaga, yung Diyos na buhay na ito na nakaupo sa trono na may control, pabor sa atin kasi mga anak niya tayo. Subalit, hindi sa Diyos na wardi-warde. Hindi sa Diyos na kung basta na lang kung anong kailangan. Hindi siya ganun. Mayroon siyang requirement. Kaya itong ating kaganapan, itong ating kinakaharap na pandemya, mayroong requirement ang Diyos. Mag-yield ka. Kung nasa kasalanan, katigil mo. Kung ikaw ay hindi uhaw at gutom sa presensya niya, magsimula ka na mauhaw at magutom. Ito ang requirement ng Diyos. Pag mayroong kasalanan, mag-repent ka. Ang problema sa atin, we keep on pushing our physical, natural needs rather than addressing our spiritual inaccuracies. That's the difference. Kaya marami, missing the point. Hindi na target yung dapat targetin. Bakit? Kasi mali-mali ang ating pagkakaintindi. Simple lang ho. Sumabay po kayo kay Pastor Wilson. Sino nakaupo sa trono? Siyang may control. 150% it's not the devil. Because the devil is just a dust. Alikabok lang siya sa Diyos. Sino nakaupo sa trono? Diyos. Una. Pangalawa, siya ba'y mapapalitan? Sagot, hindi. Siya'y nakaupo sa trono habang panahon. So therefore, pangatlo, conclusion, kung siya'y nakaupo sa trono habang buhay, habang panahon, magpawalang hanggan, therefore, He is in full control, and this very God who sat on the throne is none other than our Heavenly Father. Walang iwanan, walang laglagan sa Diyos. Sasamahan tayo hanggang sa huling laban. Ang maganda sa Diyos, mga kapatid, tumingin kayo sa akin. Tayo, limitado buhay natin. May hangganan. Siya'y walang hanggan. So ano lang ibig sabihin? Kung walang iwanan, walang laglagan sa Diyos, hanggang sa huling hininga mo, sasamahan ka niya. Tanong, alam mo ba yan? O puro ka lang pera, puro ka lang pangailangan. Alam mo ba yan? Mahalaga ito. Alam mo ba yan? Na ano? Siya'y walang hanggan, ikaw may hangganan. So anong ibig sabihin? Sabi niya, hindi kita iiwan o pababayaan man. Anong ibig sabihin? Hanggang sa huling hininga mo, bago malagot ang hininga mo, kasama mo siya. Tanong ko sa'yo, alam mo ba yan? O puro ka lang pangailangan. Alam niyo mga kapatid, lahat ng pangailangan natin, alam na rin ng Diyos. Maging masaya kayo, pumalakpak kayo. Bakit? Kasi hindi lang alam ng Diyos sa pangailangan mo, alam niya rin kung paano tutugunan kahit sa mga sandaling ito. Palakpak tayo sa Panginoon. Hallelujah! Glory to God. Hindi niya lang alam. Hindi siya yung tipong, alam kong pangangailangan mo, alam ko kailangan mong gumaling, alam ko kailangan mo ng blessing, alam ko kailangan mo ng pagkain. Hindi siya ganoon. Sa Kanya, alam kong kailangan mo ng pagkain at alam ko rin kung walang tao na pwedeng available at tumulong sa iyo, uutusan ko minsan pang uwak kung paano dinalhan ng burger, kung paano dinalhan ng pagkain si Elijah. Ako ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Kung walang available na tao at walang may gustong tulungan ka, uwak ang uutusan ko para lang ikaw ay tulungan dahil mahal na mahal kita.
Gets mo na? Marami mga Kristiyano mangmang, hindi pinag-aaralan at hindi kinikilala ang Diyos. Puro lang pangangailangan. Patawarin niya akong lahat. Mahal ko kayo, pero dapat maunawaan niyo to. Kung mayroong ka mang kikilalanin sa pandemyang ito na tumatakbo na ng 18 buwan, walang iba kundi ang Diyos Ama natin na nasa langit. Balikan natin. Sino nakaupo sa trono? Diyos. Pangalawa, siya ba'y mapapalitan? Hindi. Habang panahon, walang hanggan. Pangatlo, kung siya pala nakaupo sa trono at hindi mapapalitan magpawalang hanggan, siyang may control. COVID-19 is not the one in control. Pandemic is not the one in control. Antichrist is not the one in control. The true, genuine, powerful King of Kings, Lord of Lords, Jesus Christ is the one in full control. And He is not against us. He is for us. He is fighting for us, pushing back the darkness. Amen. Pushing back our sickness, pushing back all the works of the enemy against us. Papaalisin niya lahat. Bakit? Kasi siya'y pabor. He is fighting for us. And He is with us. Emmanuel, our God, is with us. Tanong ko sa iyo uli, alam mo ba yan? Sagutin mo ang tanong ko. Alam mo ba yan? O, di mo alam. Bakit? Di ka nag-aaral salita ng Diyos. Wala kang oras sa salita ng Diyos. Kaya napapahamak ang aking bayan dahil sa kanilang kamangmangan. O, alam mo ba yan? Alam mo ba na alam ng Diyos yung simula at wakas ng buhay mo? Kung ikaw ay naroon ngayon sa napakalalim na bangin, napakalalim na balon, kung ikaw ay naroon sa madilim na yugto ng buhay mo, kung alam mo kung sino nakaupo sa trono, aasa ka't aasa, manalig ka't manalig na may gagawin siya. Bakit? He is fighting for us. He is pushing the darkness. He is our waymaker, miracle worker, promise keeper. Ganon si Lord. Wala siyang pangako na binitawan niya. Wala siyang pangakong tinalikuran niya. Tayo lang ang madalas tumalikod. Ngayon, isisisi natin sa Diyos, ang kapal din talaga ng marami, no? Diyos pa talagang sinisisi. Kung mayroong mang sisihin dito, ikaw tsaka ako. Do you understand this? Strong, sharp, powerful messages. Pag alam mo ikaw ang tinutumbok at ikaw ang kinakausap, huwag ka na magmatigas. Mahuhulas ka lang at madudurog pag patuloy kang lumalaban. Just possess a tender, malambot na puso. Humble, mapagpakumbaba. Teachable, madaling matuto. Thorns, let me repeat. Thorns, fiery trials, tinik sa buhay, maapoy na mga pagsubok is for our protection. Wala kayo napupunan, nung malusog tayo, nung kayo'y maayos, wala kayong oras sa Diyos. Pero nung ngayon na kayo'y nakaranas ng karamdaman, you begin to understand. Alam nyo, kailangan natin mag-contemplate. Kailangan natin mag-contemplate talaga. Ano ba ako, Lord? Ano bang rason ba't ako nag-exist? Ano ba dahilan? Ba't ako buhay pa ngayon? Dapat tinatanong natin. Hindi paano ba kami mabuhay? Minsan kayo po ba'y mga masugid na nag-oobserba? Tingnan nyo yung mga taong grasa. Tayo, sandamakmak na alcohol, sandamakmak na doble-doble pa yung ating mask. Tingnan yung mga taong grasa. Walang mask, walang damit, pero malakas. Ano lang ibig sabihin? Defenseless sila eh. Anong ibig sabihin? Wala eh. Wala silang pambiling mask, wala lahat. Alam din ng Diyos paano sila protektahan. See! Oh, my friends! This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Who sits on the throne? God. And He can never be dethroned. He is there forever and ever. And He is in full control, period. Tanong, alam mo ba yan?
You know, while you're listening to me right now, pag alam mo itong mga bagay na ito at pinanghahawakan mo at ipinaglalaban mo, sabihin na natin, hindi ka umabot. Extreme ha? Hindi ka umabot, namatay ka. Pero at least namatay na umaasa sa Diyos at i-honor ng Diyos. Ito, isang kwento. Isang binata, nakilala siya sa Panginoon. Nung makilala niya ang Diyos, ang buhay niya dating magulo, walang kabuluhan, binigyan ng Diyos ng kahulugan. Ibig niyang i-share sa kanyang pamilya. Kasi yung kanyang pamilya talagang ayaw maniwala. Makinig kayo ha? Ayaw maniwala ng kanyang pamilya. Ay, kung diyan ka, bahala ka. Basta kami rito, dito kami ng buhay, dito kami mamamatay. O mga ganong tirada. So sabi niya, pinagpipray niya lang, lapit siya sa pastor. Importante, lalapit sa pastor. Pastor, anong gagawin ko? Sabi ng pastor, kung hindi pa nila time, magano ka lang, manalangin ka. Pero sabi niyang kanyang, pastor, gusto ko talaga magkaroon ng Bible study sa bahay. Di ko lang alam kung paano. Isang araw, yung mananampalataya na yan, na araw-araw na nanalangin para sa kanyang pamilya, umaasa ng kanyang pamilya makilala sa Diyos sa hindi inaasahang pangyayari, sa pinadisgrasya. To make the long story short, namatay siya. Nung habang siya nakaburol doon sa kanilang tahanan, binanggit ng pastor sa kanyang mga magulang. Alam mo, sabi ni brother ganito, na ibig niya magkaroon ng gawain sa inyo dito. Papayagan niyo po ba kami na magbahagi ng salita ng Diyos habang siya nakaburol dito? Pumayag ho mga magulang on that very moment. On that evening, naligtas ang buong pamilya niya. Watch me now. Sasabihin niyo siguro, pastor, sana buhay pa siya nung makita niya. Pero may mga pagkakataon kasi. Mayroong mga panukala ang Diyos na hindi natin maunawaan. Although patay na yung nananalangin, although patay na yung nakikiusap sa Diyos, tandaan niyo mabuting katapatan ng Diyos. Kahit patay na siya, subalit yung kanyang pakiusap sa Diyos ay buong puso niyang in-express. Ang Diyos kahit wala ka na, tapat pa rin siya, natuparin ang kanyang ipinangako sa iyo. Ganun ang Diyos natin. We always magnify this devil, this virus, this pandemic. This is just part. But more than this, our God is bigger than this pandemic. Our God is stronger. Our God is powerful. Patay na siya. Pero hindi nangangahulugan na patay na siya. Patay na rin ang pangako ng Diyos. Tinupad ng Diyos ang pangako sa kanya kahit patay na siya. Kahit wala ka na, kahit wala na ako, tutuparin ng Diyos ang kanyang sinasabi dahil hindi siya marunong tumalikod sa kanyang mga salita. Yan ang Diyos na hari na nakaupo sa trono. Yan ang Diyos na hindi mapapalitan kailanman. At yan ang Diyos na tapat, who is our waymaker, miracle worker. Siya yung ating waymaker, miracle worker, siya yung kumikilos, at hindi mo dapat siya pakiramdaman. Sabi ng awitin, even though I don't feel you are working, even though I don't see you are working, but my faith says, you never stop. You never stop working. Yan ang Diyos na dapat makilala mo at makilala ko. Di puro pangailangan. Kung magbabasa kayo ng Bible, Matthew 6, hindi na natin problema, pangailangan. Alam ng Diyos, pandemic ngayon. Huwag niyo sabihin, ang Diyos ang huling nakakaalam na pandemic ngayon. Bago pa mag-pandemic, alam na ng Diyos. Good news, watch me now. Watch me now. Ang good news, alam na rin ng Diyos kung saan huhugutin yung blessing mo para habang nasa gitna ng pandemic, feeling Goshen ka. In Goshen, they were all provided. In Goshen, no plague. Okay? Walang salot na nakapasok, maski isa. Nung nagpaulan ng Diyos ng palaka sa Egypt, na isang palaka, walang naligaw sa Goshen. But don't you know that Goshen is part of Egypt? Wherever you are right now, lift up your hands, Father, I pray, in the name of the Lord Jesus Christ, those, your people, your sons and daughters who are faithful in their love for you, faithful in their relationship with you, faithful in following and obeying you, I pray, wherever their houses, wherever they are located in this country called Philippines, wherever they are located, I decree, I command the angels of the Lord to protect them, and no harm will come near them, no pestilence will come near them,
we are all provided, and I decree where your house is located, where you are located, it serves as your Goshen right now in the powerful name of Jesus. And the blessed people of God declare, Amen and Amen. Palakpakan natin si Lord. Glory to God. Oh, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. See, we should know that God is the author of all things. He is in control. Huwag niyo pong kalimutan yan, please. Huwag niyo lang ilagay sa isip, sa puso, ibaon niyo sa espiritu niyo. Siyang nakaupo sa trono, siyang may control, and He is fighting for us. He is pushing back the darkness. Ano yung lyrics nun, Jan? God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. Hallelujah. Hebrews chapter 12, we belong to a kingdom that cannot be shaken. The kingdom of God cannot be shaken. But if people inside that kingdom is not rooted in the word of God, then you will be shaken. But I want you to know that He is fighting for us. He's pushing back the darkness, lighting up a kingdom that cannot be shaken. He is our waymaker, miracle worker. Ano ba yung kasunod? Waymaker, miracle worker, promise keeper. Hallelujah. Ano pa? Light in the darkness. My God, that is who you are. Dugtungan mo pa ng, my God is so big, so strong. He is almighty. There is nothing my God cannot do. Oh, hallelujah. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Can we give a big clap offering to the Lord? Can I hear an amen? Oh, rahababashikaya rahanda. What a day to start. What a day to start. I said, what a day to start. Our Father in heaven, the King of kings and the Lord of lords, He is sitting on the throne. And He can never be dethroned. He is in full control. He is our waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Oh, that is our God. He's fighting for us, pushing back the darkness, lighting up a kingdom that cannot be shaken. Hallelujah. Praise the Lord. Our God is so big. He is almighty. There is nothing our God cannot do. Now tell me, hindi ka pa ba maging mainit sa Diyos pag gano'n ang pagkakilala mo sa Diyos? Hindi ka pa ba magpapatuloy? Titigil ka ba pagkatapos sa matinding pagsubok sa buhay mo? Walang ayaw. Paano ka ayaw kung ang Diyos mo? Ito, hamon ko sa ating lahat, kasama sa sarili ko. Aayaw lang tayo pag umayaw ang Diyos. Ang problema, ang totoong pangyayari, ang Diyos natin walang inaayawang labanan. Pag ang Diyos lumaban, panalo tiyak. Kung ang Diyos natin ay hindi umayaw at ang Diyos natin mananagumpay, dapat walang aayaw sa atin at magtatagumpay tayo dahil kasama natin siya. Hallelujah! Amen! Can I hear a big amen? Hallelujah! This is our God. Kaya naalala ko sabi ng Reader's Digest, ang isang tao na may relasyon sa Diyos, kumpara sa isang tao walang relasyon sa Diyos, mas mahaba ang kanyang buhay ng 3 beses kaysa tao walang relasyon sa Diyos. Ito tayo. Hindi tumatalon sa billboard, hindi nadidepress, hindi nag-suicide. Bakit? Paano ka maggawa ng mga kamangmangan na yan kung ang kilala mong Diyos nakaupo pala sa trono, hindi na papalitan, magpawalang hanggan, at siya ang may control? Di po ba kayo nagtataka? 18 months, running to 19 months, still you're alive, still you're eating, still you're praising God, still you're worshiping God? Huwag mong sabihin na ito'y tsamba. May ginagawa ang Diyos. Pero sa mga malalalim sa salita ng Diyos, alam nila may ginagawa ang Diyos. Sa mga mabababaw, puro hingi, Lord, pahingi, Lord, pahingi. Tigil-tigilan mo na yan. Wala na ang Diyos ibibigay sa iyo. Bakit? Binigay niya na, darling of heaven. Ang kabuuan, ang kanyang kayamanan, pinagbulan ng lahat ng bagay, binigay niya na sa iyo. Dahil hindi mo alam, kala mo, kulang ka pa. Kay Kristo, kompleto ka na. Binigay niya na sa iyo. Sino? Binigay na ng God the Father, nakaupo sa trono, yung may control, binigay na sa iyo. Ang alin?
ang pinakadakilang kayamanan, dakilang handog. Sino? Ang Panginoong Hesukristo. Kaso hindi mo alam kasi hindi ka nagbabasa ng Bible. Dahil hindi ka nag-work out ng iyong spiritual maturity. Ito I rebuke you kayong mga inyong ini-equate, inyong binabase palagi, na bless kayo ng Diyos pag mayroon kayong material blessing, shame on you. Hindi ang Diyos material blessing ang sukatan. Kasi demonyo man ay kaya ring mag-bless ng material blessing. Naintindihan nyo mga kapatid? Kaya rin ng demonyo. Na alin? I-bless kayo. Ang isang tao, kaya ninyang i-bless ng material blessing. For your information lang mga kapatid. So is material blessing siya yung sagot? No. Ang tunay na pagpapala ng Diyos ay spiritual. Even in the midst of chaos, even in the midst of trials, there is a peace like river flowing inside your soul. Di kayang bilhin niya ng bilyon, kapatid. Mas gusto ko yung nabasa ko Pwede kang bumili ng mamahaling higaan, pero hindi ka makabili ng mahimbing na pagtulog. Amen? Pwede kang mamasyal sa sinasabi nilang napakatahimik na lugar, pero hindi mo kayang bumili ng kapayapaan. Pwede kang mag-tour sa mga magagandang tanawin, pero hindi mo kayang bumili ng satisfaction. Anong ibig sabihin? Ang tunay na blessing galing sa Diyos, yung mga blessing na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Kung ang blessing na sinasabi mong, tinatawag mong blessing ay galing sa sanlibutan, it is not a real blessing, but just a temporary blessing. Bagay sa laman mong temporary na wala nang ibang inatupag kundi mga bagay sa sanlibutan. Pastor, how would I know that the blessing comes from God? From God? Simple. Anything that does not come from the world, that satisfy your soul, it is a blessing from God. Malalaman mo lang na blessing ng Diyos ang tinanggap mo kung yung blessing na yan ay hindi kayang ibigay ng mundo. That is a blessing from God. Peace, the world cannot give. My peace I give unto you. It's a peace that the world cannot give. So do not be anxious. Nakita niyo na Nakita niyo na Pag galing sa mundo, anong galing sa mundo? Pera. Anong galing sa mundo? Bahay. Anong galing sa mundo? Material. Financial. It is not a blessing. It is just a temporary tool for you to continue living on earth. And the moment you die, yung pinaghirapan mo na halos hindi ka na makatulog sa kakatrabaho, yan lahat ng inipon mo, iiwanan mo lahat kasi hindi yan blessing ng Lord. Pero ang magandang testimony, ang kapayapaan, ang kagalakan na naglalaro at nagpo-flow sa buhay mo na parang ilog, ano pa? Ang magagandang asal bilang Kristiyano, karakter ng katulad ng Panginoong Hesukristo, yan ang mga bagay na galing sa Diyos. At ang bunga niyan habang nandito ka sa lupa ay mga pagpapalang pinansyal, emosyonal, pisikal, material, lahat ng yan ay dagdag lang. And all these things shall be added unto you pag moment na na-receive mo ang tunay na mga bagay galing sa Diyos. Amen? I hope today you've received your portion in the Spirit. Know who is sitting on the throne. And the one who seated on the throne is none other than our Heavenly Father. And our Heavenly Father can never be dethroned. Di siya pwedeng ikodita ng demonyo. Dahil matagal niya nang sentensyado ang demonyo. Lumikha na siya ng impyerno para pagkatapunan sa demonyo. Kaya ang demonyo alam na niya, kailanman hindi na siya maliligtas at kailanman, yun ang kanyang destination. Kaya naghahapit. So kung alam niyo ibig sabihin, naghahapit. Nagdo-double time para makapagdaya at makakuha ng mga kasama doon. Tingnan niyo mabuti. The devil knows that he cannot hurt God. Why? Because
He's the creator. He's just a creation. Pero nung makita ng demonyo, mahal niyang tao, lalo na mga Kristiyanong tumanggap sa kanya, nagkaroon siya ng idea. Maraming mga hindi nag-aaral, punong-puno ng kaginorantehan sa salita ng Diyos, sila ngayon, ang tinatarget ng diablo. Watch me now! Because if you're a child of God and you're ignorant to the Word, you're a child of God but you keep on coming back to sin, you're a casualty. At ang nakita ng demonyo, pag sinasaktan, di ba? Pag yung anak mo sinasaktan, sino nasasaktan? Yung magulang. Sabi ng demonyo, I can now hurt you, God. How? By attacking his sons and daughters who are ignorant, attacking his sons and daughters who do not know about the Word of God. Kaya nga, pag mahinang Kristiyano, pagkain ng demonyo talaga. Pakita ko sa inyo, para malinaw. Nung si Abraham ay kinausap ng Diyos, sana makatulong to sa inyo. Nung kinausap siya ng Diyos, anong sabi ng Lord? Look up the stars in the sky. Pagtingin ni Abraham, napakarami, ganyang kadami maging anak mo. Stars in the sky. Look at the sand on the seashore. Tumingin si Abraham, ganyan din karami maging anak mo. Pag hindi kayo apostolic in studying the Word of God, akala mo, nagbabase ang Diyos sa dami. But there is a spiritual revelation behind that. Ibig sabihin, Abraham will have 2 sons. Although they are both sons of Abraham, but there are 2 different sons. Ano ito? Starseed. There are 2 seeds. Starseed and sand seed. Malinaw. Ang mga starseed, these are people living and walking with the Spirit. Ang sand, watch me now, alabok, alikabok. Kung maalala nyo sa Genesis 3, nung sinumpa ng Diyos ang demonyo sa anyong ahas, ang sabi ikay gagapang at ang pagkain mo ay walang iba kundi alikabok. Naintindihan nyo na. Saan ba gawa ang tao? Ang laman ng tao, di ba sa alikabok? So, ibig sabihin, pagkain ng demonyo ang mga taong nabubuhay sa kasalanan, pinagbibigyan ang laman. You are a food for the devil. Pero you are a son of God. You're Abraham's descendant. Why? Because you received the Lord Jesus Christ. The problem is, you are still doing sin. You keep on coming back to sin. Then you are a food for the devil. But what about the starseed? People walking in the Spirit? Ang ahas ho, gapang lang yan habang panahon. Paano niya matuklaw yung taas-taas ng mga starseed? Malinaw na. Hindi kayang lapitan ng demonyo at abutin ang mga taong nabubuhay kasama ng God, Holy Spirit. Lumalakad sa gabay ng Holy Spirit. He cannot come near them and he cannot touch them. They become untouchable, immovable, unshakable by the devil. Sino ang pinagsasasahan ng demonyo? Yung mga mananampalataya o mga hindi mananampalataya na nabubuhay sa laman. Bakit? They are sand seed. At laging tandaan, alikabok, alabok. Ayan ang pagkain ng demonyo. Saan gawa ang katawan ng tao? Di ba sa alabok? Anong ibig sabihin? Lahat ng pinaggagawa natin sa laman. Walang pakialaman demonyo kung tinanggap mo si Kristo. Basta ikaw ay nabubuhay sa laman, bumabalik ka sa kasalanan, you are a food to Him. Kaya maraming mananampalataya, title Kristiyano, pero buhay makamundo. Bakit? Sand seed. May chance ba, pastor, na maging star seed? Pwede. Kung mag-repent ka ngayon at magdesisyon, I don't want to do this sin anymore. Tatapusin ko na itong kamamangan na ito. Tatapusin ko na itong kasalanan na ito. At simulang magtatapat ako kay Kristo. And gusto ko isang araw, I will become a star seed for God. Then, if that happens, the devil cannot touch you. The devil cannot move you. The devil cannot shake you. And you will kick the devil out of your life. Hallelujah. Naintindihan nyo? Saan kayo? Are you a star seed? Or are you a food for the devil? Let's just pause for a while. Father, I pray, lift up your hands in the name of Jesus. Ano man sa buhay namin, ang naging dahilan para kami ay magmumukhang alabok. Tunay nga po ang aming katawan mula sa alabok. At ito'y temporary lamang na walang ibang ginagawa kundi mga bagay laban sa Diyos. Marami ho mga mananampalataya ngayon tumanggap kay Kristo, pero ang ginagawa ay kabaliktaran sa dapat kabutihan, katapatan at kabanalan at katuwiran. I pray, Father God, those who are still living in sin, that you will give
them a chance, Father God, from being a sand seed to become a star seed. In the name that is above every name, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. And I pray, Lord God, that all of us who are listening today will become a star seed so that we will become immovable, untouchable, unshakable against the enemy. Salamat po na marami, Lord. I give you praise, Father God. I give you praise. I give you honor. I give you all the glory because you deserve it. In the name of the Lord Jesus Christ, this is our prayer. And everybody shout, Amen and Amen. Oh, hallelujah. Amen. Palapakan natin si Lord. Glory to God. You are blessed. You start the day with God. Starting the day with God, you will finish powerfully. Ganon ang gagawin natin. Every day we wake up. Every time we wake up in the morning, start the day with God and you will finish strong at the end of the day. Amen? So dapat ho, malinaw ito. Kaya pag binasa ninyo, pag walang apostolic input, walang apostolic revelation, akala mo, paramihan lang ng anak. Kadami-dami ng anak ni Abraham sa bituin, no? Kasing dami ng bituin, kasing dami ng buhangin. Pero kung titingnan nyo ho, sa apostolic input, sa apostolic revelation, gawa ho sa alabok ang buhay ng tao. At itong alabok na to, masyado mataas ang pangarap, matayog. Itong alabok na to, pati mga pag-aari ng Diyos, papakialaman nito. Itong alabok na to, reklamador to. Laban sa Diyos, sa pinapagawa ng Diyos. Kalaban to sa gawain ng Diyos. Kaya pag hindi nyo yan maayos, pagkain ka ng demonyo. But the moment you surrender your life to Him fully, Lord, I will obey you no matter what happened. You give your life to me, I will give my life to you. Then that's the time you will become a star seed, walking with the Holy Spirit, with God Holy Spirit empowering you, establishing you, so that every battle that you face, you secure your victory. Amen? Praise the Lord. Tuloy tayo sa ating pag-aaral, ano? The 7 powerful things that we need to be thankful of. Napag-aralan natin noong nakaraan about God the Father. So God our Father bless us with all kinds of spiritual blessings where? In the heavenly realms. So kailangan talaga natin, although blessed na tayo ng God the Father sa Ephesians 1 verse 3, blessed na tayo with all kinds of spiritual blessings. Pero ang lahat ng spiritual blessings na to, hindi mo makukuha dito sa lupa. But it was placed by God the Father in the heavenly realms. Pag sinasabing heavenly realms, in the realm of the Spirit. So kailangan natin talagang lumakad kasama ang God Holy Spirit so that we will be able to access all the blessings of God our Father. All spiritual blessings that you need to become successful and finish your God-given assignment on earth will now become possible because of those spiritual blessings that God our Father had prepared for you. Another verse na ating pinag-aralan, dito tayo natapos, Isaiah 41 verse 10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you, and I will uphold you with my righteous right hand. Nothing to fear, because He is the one in full control. At ang sabi ng great I am with you. The great I am, the God who sits on the throne, had given us this powerful, immovable, unshakable promise. I am with you. Kaya nga, mahalaga, habang kayo dumaraan, di ba sabi ni David, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Look at me now. Mahalaga sa bawat laban na kinakaharap natin, alam natin, kasama natin ang Diyos. Bakit, Pastor? Gano'n katiyak na kasama ko ang Diyos? Nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, idineposito niya sa atin ang kanyang banal na Espiritu. And I want you to know that God, Holy Spirit, is the one reigning and ruling and being deposited inside us. Kasama natin ang Diyos. Ano pa? Do not be dismayed, for I am your God. Walang dapat ikadismaya. Nawalan ako ng trabaho. Ano pa? Maraming mga bagay na hindi nag-work out ayon sa gusto ko. Huwag mo nang ipilit gusto mo. Yung gusto ng Diyos, ang ipilit mo, at walang dapat ikadismaya. Bakit? Paano ka madismaya kung alam mong siya ay Diyos? Siya ang iyong Diyos. Tingnan niya mabuti. If God is our God, nothing to be dismayed. Why? Kahit na nawala yan sa atin. Isang bagay nawala sa atin, kaya ng Diyos palitan, mas higit pa eh. Nag-gets nyo? Nag-gets nyo ba? Do not be dismayed, for I am your God. Ano lang ibig sabihin? God is more than enough for us. You are more than enough, so much more than enough. You are more than enough for me. He is more than enough. So much more than enough. Kaya, kailan ka nadidismaya?
Tingnan mo ako kapatid this is a sign of immaturity. Sinyalis ito na immature ka pa. Pag may bagay na nawala sa'yo na hindi ka makamove on, may tao na nawala sa'yo na hindi ka makamove on, ano pa? May mga gustong-gusto ka na hindi naibigay sa'yo, nagwawala ka, you are immature. Pero, kahit mawala man yung bagay, tao, ano man yung gusto mo, hindi maibigay sa'yo, sinasabi mo palagi, it's okay, it's fine. Why? Because God is more than enough for me. Yan ang sign na ikaw'y matured na nga sa pananampalataya mo. Malinaw? Pero pag sarili mo pa rin natupag mo, sarili mo pa rin pinagbibigyan mo, mayroong mga nangyayari sa kapaligiran mo, at hindi sang-ayon sa gusto mo, nagwawala ka, hindi ka lang nagwawala, nagsasabi ka pa sa iba, kung sino-sino pa mga pinagkakausap mo para i-express yung pagkadismaya mo, immature. You are not a matured believer and you do not deserve the blessings that comes from God, the inheritance that comes from God. I will strengthen you and help you. Bakit hindi ka dapat madismaya? Siya ang tulong mo. At hindi lang siya nakatingin, I am your God. Hindi, tutulungan ka niya. Hindi ka lang niya tutulungan. Papalakasin ka pa niya. At anong gagamitin niya? I will uphold you with my righteous right hand. Alala niyo ang ating ilustrasyon? Ikaw ito ang Diyos. Okay? Kahit nakabitaw ka na, nagkakawag-kawag ka, hindi ka ng Diyos bibitawan. Yan ang gusto niya. Maliban na lang talaga na puwersahin mo ang sarili mong umalis. Pero kung siya lang ang masusunod, hindi ka niya bibitawan. Kaya ngayong umaga, kung ikaw'y nakabitaw na sa pananalig mo sa Diyos, huwag ka mag-alala, kapit ka pa rin ng Diyos. Habang nagkakawag-kawag ka, hindi ka niya Diyos binitawan, kumapit ka na rin lang sa Kanya at magpahinga ka sa piling niya. Para Para isang araw, yung maluwag na kapit mo, hihigpit din yan. At isang araw, masasabi mo, kung wala ang Diyos, wala na ako ngayon. That is giving glory to the name of our God. Pangatlo, magandang pangako ng ating amang Diyos na nasa langit, ba't kailangan tayo magpasalamat sa Kanya? 29:11 ng Jeremiah, kabisado nating lahat, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Madalas binabasa, madalas kino-quote, may ibig sabihin yan. Alam niyo ibig sabihin yan? Kung babasahin yung Jeremiah 29, at ang mga preceding, okay, yung mga bago yung verses, Jeremiah 28, makikita nyo. Sila'y nakakulong. Sila'y naging bihag sa Babylon. Ibig sabihin, marami silang pinagdadaanan. Sinasabi ng Diyos, bibihagin kayo. Bakit? Sa katigasan ng ulo nyo. Pero sinasabi ng Diyos, kahit nariyan kayo sa Babylon, pagpapalain ko kayo. Bakit? For I know the plans I have for you. Katulad itong ating kinalalagay yung pandemic, hindi nangangahulugan, mayroong pandemic, mayroong virus, may delta, ano man tawag yan, bravo man yan, kung ano man tatak ng virus na yan. Kahit nandyan yan. Dahil ang Diyos, alam niya ang plano niya sa atin. Alam niya paano tayo protektahan. Alam niya paano tayo pakainin. Alam niya paano palaguin ang business mo. Alam niya kung paano tapusin yung mga pinagagawa mo na hindi pa tapos. Alam ng Diyos lahat. Kasi bakit? I know the plans I have for you. Yan ang background niyan. Huwag mong i-quote yan kung hindi ka naman tapat sa Diyos. Malinaw na. Hindi ka tapat sa Diyos, tapos magsasabi kang, I know the plans I have for you. You do not know what does it mean. Itong Jeremiah 29:11, naroon sila sa Babylon. Sila ay captured. Pag ikaw ay captured, you're under the dominion of a heathen king. But what happened? Pinakita ng Diyos, dahil alam ko ang plano ko sa inyo, hindi kayo sasaktan, bagkus pagpalain, bigyan kayo ng mabuting kinabukasan, kahit nasa piling kayo at nasa teritoryo kayo ng kalaban, kaya ko yung pagpalain, kahit nasa gitna tayo ng pandemic, kahit nasa gitna tayo ng kahirapan, kaya ng Diyos tayong pagpalain at i-prosper. Bakit? Kasi plano to ng tatay natin na nasa langit. Sarap naman ang umagang ito. Ang ganda ng mga kapahayagan ng Diyos, simula pa nung simula. Nagets yun na? Kaya nga, there are opportunities in the midst of adversity. Yan ang hanapin mo. Why? Because our God is a sovereign God. Walang pagsubok na pwedeng tumapat sa Diyos. Walang pagsubok na magsasabing, hindi kaya ng Diyos. Nagkakanawaan po tayo. Lahat ng pagsubok, lahat ng problema, pandemic na to, isang iglap ka ng kanyang kamay. Tingnan niya kung mabuti. Hinihintay lang talaga ng Diyos ang kanyang mga tao eh. Hindi niya hinihintay ang buong Pilipinas. Hindi niya hinihintay ang buong Pilipino.
Hindi niya hintay buong mundo. Ang sabi niya, if my people, not the people of the world, but His people. Lahat na nakikinig sa akin, alam ko we are the people of God. Shall humble themselves. Wag na magyabang, wag na magreklamo. Every time na ikaw nagko-complain, parang sinasabi mo, mensahe mo sa Diyos, pag nagko-complain ka, wala ka naman magawa eh. Yan ang mensahe ng mga reklamador. You're trying to say to God, wala kang nagagawa, di mo kaya to. Why do you complain? Because you're ignorant. You lack understanding. But if you understand things, that God is allowing these things to happen, to show us that even in the midst of this pandemic, God is able to prosper us. God is able to extract the blessings. Alam ng Diyos, saan hugutin ang pagpapala para sa iyo at sa akin. Ganun ang tatay natin sa langit, kaya magpasalamat ka sa Kanya. Malinaw? Quote kayo ng quote ng Jeremiah 29:11, sino-shortcut nyo. Alamin nyo muna ang background. Nasa kahirapan sila. Naroon sila sa isang lugar na hindi kanila. Binihag sila. Pero nangako ang Diyos, lahat ng pumunta roon, na pinadala ko roon, magpa-prosper kayo dahil alam ko ang plano ko para sa inyo. Klaro na. Tanong ko, klaro na ba? Quote ka ng quote nito, hindi ka naman faithful sa Diyos. Quote ka ng quote nito, hindi ka nga sumusunod sa pastor mo. Sa Diyos pa kaya? And then magko-quote ka nito, hindi ito epektibo sa iyo. This word is not effective for all. Patunayan ko sa inyo, nung sinabi ng Diyos, pumunta kayo sa Babylonia lahat, sumama, may nagpaiwan. May nagpaiwan sa Jerusalem. Hindi sumama. Anong sabi ng Diyos? Ang hindi sasama, mapapahamak. O hindi sumama, di napahamak. Alam niyo mga kapatid, yung desisyon talaga sa buhay, napakahalaga eh. In every choice, palagi ko sinasabi, life has full of choices. Always remember this. Your choice, what you are now, is a product of your choice. Kung magulo ang buhay mo, madilim pa sa alkitran ang nakita mong kinabukasan, choice mo yan. What you are now, life has full of choices. What you are now is a product of your choice because your choice always determines your destiny. Kaya mahalaga yung pagpili eh. Anong pipiliin mo ngayon? Magtiwala sa Diyos o magmumukmok at magrereklamo? Kayo mga nasa church, anong pipiliin mo? Maging tapat ka sa pagkakaloob mo at pagbabalik mo ng bahagi ng Diyos? O pangangatwiranan mo, tatayuan mo na magtitigas-tigasan kapag katapos kanya bigyan ng hininga, lakas, kakayahan at maging kumpanyang pinagkatrabahuan galing sa kanya lahat? Pag-isipan mo. Life has full of choices. What you are now is a product of your choice. Kung ikaw nakikinig sa akin ngayon, enjoy na enjoy mo pagiging Kristiyano, dumadalo sa iyong kapayapaan dahil pinili mo. Dahil pinili mo yan. Pero kung ikaw na nakikinig sa akin ngayon, lumuluha ka, nahihirapan ka, na halos hindi mo na mabuhat yung paa mo sa paglakad, napakabigat ng iyong karanasan, pinili mo rin yan. Because what you are now is a product of your choice. And always remember this, your choice, always, walang sablay, tiyak, always, surely, always determines your destiny. Alam niyo kung kayo ho ay bukas talaga sa Espiritu simula pa kaninang nagsimula tayo, napakalaking mangyayari sa spirit mo, sa buhay mo, sa araw na to at sa mga susunod pang panahon. Plans not to harm you, but to give you hope and a future. We do not know what will happen after this pandemic. We do not know we do not know about what will happen in the future, but we know who holds the future. It is God, our Father. Kaya nga, yung mga masugid na gumising naman ng umaga, sa halip na maghihilik pa at matutulog, alam nyo naman na pag Sabado mayroong morning prayer. Gising na kaagad.
Mag-partake na kaagad ng word ng Panginoon. I-share kaagad sa iba itong link na ito para sila din ay makarinig. Hindi ka lang na-bless, hindi ka lang na-build, hindi ka lang na-transform, kundi mayroong ka ring mga buhay na nabago dahil sa iyong pagtsatsaga. Plans not to harm you, but to prosper you. We do not fear about the future. Alam nyo, pag inyo lang hong pinanghawakan ito'y tatayuan natin, walang dapat ikatakot sa future. Maraming hong nagtatanong, mga mananampalataya pa, hanggang kailan kaya ito matatapos? Extreme si Pastor Wilson. Kung sasagutin ko ng extreme, paano? Paano kung aabot pa ito ng 5 years mula ngayon? Sa akin lang yun, ha? Paano? For the sake of argument. Kaya mo pa rin magtapat sa Diyos? Pero, kung alam mo kung sino may hawak ng future, anong sagot palagi ng mga totally, completely, undisputedly sold out to God? Let's get it on! Why? Because we know, ang mahalaga rito, hindi kung sinong virus, anong variant, hindi kung anong pandemic, hanggang kailan. Ang mahalaga dito, sinong kasama mo at sinong pinagkakatiwalaan mo. Kung ang kasama mo ay ang Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat, at ang kasama mo, ang kakampi mo sa laban na ito ay walang iba kundi ang Diyos. Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Hallelujah! Praise the Lord. Let us give thanks to God our Father. Jeremiah 33 verse 3, call unto me, and I will answer you, and tell you great and unsearchable things which you do not know. Unsearchable things you do not know. Ano ibig sabihin? Every time we call upon His name, every time we call upon the name of the Lord, He will always answer us. Bakit tayo nananalangin? Kasi hindi natin alam ang gagawin. Hindi lang siya sasagot, bakit? Kundi ipapakita at ipapaliwanag pa niya sa atin ang mga bagay na hindi natin nauunawaan. You want to understand what these things all about? You want to understand what these things, this pandemic is all about? Call upon the name of God. He will answer you, He will answer me, and He will show us great things which we do not know. Mga kapatid, tell me now, shall we not give God the Father thanksgiving? Ay, napaka-ingrato naman natin pag hindi tayo magpapasalamat after this explanation, after these revelations being revealed to you today. Isang pagpapasalamat pa natin sa Kanya. Hindi tayo karapat-dapat. Inalaw niya ang sarili niya na mawala yung Kanyang pinakamamahal na anak. Alam mo pag sinasabi sa Bible, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Sa King James Version, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. One and only Son. Dear to Him. The most, He loved the most. This is my beloved Son in whom I am well pleased. Kagalakan siya ng Ama. Pero dahil sa atin ng mga basura ang buhay, punong-puno ng kasalanan, wala nang kapag-asa, ibinigay niya ang kanyang one and only Son, His ultimate treasure, the one who put a smile on His face, and the one who pleases Him. Binigay niya, kapalit mo at kapalit ko. Tell me now, will you not give thanks to Him? Do not be ungrateful. Kaya nga, pag hindi maintindihan, puro pangangailangan. Pastor, Lord, pangangailangan. Time to become grateful. Every day, every gising is a blessing. This time, every gising is full of thanksgiving to God our Father. Now, let's talk about the Son, the Lord Jesus Christ. Acts 4:10-12. Then know this, and all people of Israel, it is by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, but whom God raised from the dead, that this man stands before you healed. Jesus is the stone you builders rejected, which has become a cornerstone. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven
given to mankind by which we must be saved. Sino ang Panginoong Jesucristo? Bakit kailangan natin siyang pasalamatan? Una, siya ho ang greatest gift ng Diyos Ama sa atin. Kung wala ang Panginoong Jesucristo, walang kaligtasan ang buong mundo. Kahit gaano ka pa kabait, kahit na hindi ka makabasag pinggan, kahit na maglakad ka para kang mungha, hindi yan uobra. Kasi ang katanggap-tanggap lamang na dugo na pwedeng maglinis sa lahat ng kasalanan ng tao ay walang iba kundi ang banal na dugo ng Panginoong Hesukristo. Ang tanong, willing ba ang Panginoong Hesukristo na mamatay para sa mga walang kabuluhang buhay, mga puro pasaway at puro kasalanan ang ginagawa? Sinagot yan sa John chapter 10, verse 17 to 18. Anong sabi? The reason my Father loves me is that I lay down my life only to take it up again. No one takes it from me, but I lay down of my own accord. Hindi siya pinilit. Hindi siya pinwersa. Hindi siya pinilit ng ama, anak, kailangan mong mamatay. Hindi. Kaya minahal siya lalo ng Father God. Why? Because He voluntarily gave His life for us. He voluntarily gave it in His own accord. Walang puwersa. I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my Father. See, there is no enough reason bakit tayo kailangan tubusin. Alam niyo mga kapatid, sa isang sanlaan, pag ang item ay valuable, pwede itong pagtiyagaan at gagawa ng paraan ang nagsasanla para matubos ito. Bakit? Napaka-valuable, siguro mayroong sentimental value. Pero kung yung sinanla mo'y walang sentimental value, walang ka-value at all, hayaan mo lang marimatayan. Bakit? Wala namang value yan. Same thing with us. Ang buhay natin, walang ka-value. Mahusay lang sa pagiging pasaway, makasalanan, nasa kadiliman, lahat ng gawa ng kademonyuhan nandyan. Yan ang mga pinaggagawa natin. In short, no value at all. Kung titingnan sa standard ng mundo, walang ka-value. Pwede na ngang i-junk. Marami mga buhay natin, bagay sa junk shop. But look at God. Tell me now, pag hindi ka magpasalamat sa Panginoong Hesukristo, na kahit walang kakwenta-kwenta mga buhay natin, He voluntarily chose to give His life for us. Anong purpose? Para ang walang kwentang buhay natin mapalitan ng buhay na punong-puno ng kahulugan. At siyang walang kasalanan ay naging kasalanan upang ikaw na at ako na punong-puno ng kasalanan ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at magkaroon ng damit ng katuwiran ng Diyos. Tell me now, will you not give thanks to Him? These are things most of the time or all the time, kung hindi man sa lahat, sa iilan, na kinakalimutan. Walang halaga sa atin. Karamihan walang halaga dito. Puro pangangailangan. Kanina ko pa yan dinidiinan. Bakit? Para mauntog na tayo sa katotohanan that there are powerful, essential things that we need to thank God. The Father, God the Son, voluntarily offered and gave His life for us in order for us to be saved. And here we are after being saved, paid by the blood of the Lord Jesus Christ, saved by the blood of the Lamb, and then buhay natin dito lang sa lupa. It is so disgusting. Nakakahiya. Kaya sinabi ni Pablo 1 Corinthians 15, kung ikaw mananampalataya, ang pag-asa mo kay Kristo ay sa mundong ito lamang, wala ka nang inatupag, kundi pangangailangan mo, pagkain mo, paano ka mabuhay dito, paano ka yumaman dito, ikaw na ang pinakamiserabling taong nabuhay sa balat ng lupa. Because in 1 Peter chapter 1, verse 5, ano sabi? He had kept an inheritance in heaven for us, covered by His divine power.
Mayroong ibinigay ang Diyos sa atin, mayroong inihanda sa atin na kayamanan, mana, na siya mismo ang nagtago sa langit at pinoprotektahan, sinishield ng kanyang kapangyarihan. Nagkaunawaan tayo? Sinishield niya ng kanyang kapangyarihan. For what purpose? Inihanda niya yun para sa atin. Kaya kung tayong mga mananampalataya kay Kristo, dito lang ang ating pag-asa sa mundong ito, tayo ng pinakakawawa na nabuhay sa balat ng lupa. Bakit? Kasi lahat ng iyong pinagdalaanan ng panahon, kasi kung ikaw ay Kristiyano, pero ang panahon mo naubo sa trabaho, naubo sa mga bagay sa libutan ito, tapos wala man lang oras para kay Kristo, shame on you. Hindi mo naintindihan kung bakit ka Kristiyano. Balik tayo sa sanlaan. Kung sinong tumubos ng item, siya nang may-ari. Malinaw. Palagi ko ini-illustrate yan. Mayroon kaming tinubos. Kasi marimata na raw bukas. Binigay sa amin. Binigay kay Pastor Acora. Nung ibinigay sa kanya, sabi niya, anong gagawin ko rito? Bayaran nyo lang ho, tapos inyo na yung item kasi kayo yung tumubos. Malinaw. So to make the long story short, tinubos ng misis ko yung item, napasa kanya na kasi siyang tumubos. Same thing with us. Nung tayo makakilala sa Panginoong Jesucristo, tinubos niya tayo, bayad ang kanyang banal na dugo, hindi siya pinwersa, kusang loob niyang binigay, kapalit ng walang kwenta at walang kabuluhan buhay natin para ang walang kabuluhan buhay magkaroon ng kabuluhan, ang walang kwenta magkaroon na ito ng kahulugan. Ano nangyari? Ang kasunod na dapat malaman mo at malaman ko, hindi na ikaw at ako ang dapat namumuno kasi si Kristo nang may-ari ng buhay natin. At pag ganun ang kaunawaan natin, wala tayong aksyon, desisyon, at sasabihin kung di niya aprobado. Dito maraming mananampalataya, talo. Kasi ginagawa natin, sa halip na tayo ang gamitin ng Diyos para sa kanyang kapurihan, kasi siya nang tumubos sa atin, siya ang ginagamit natin para makuha natin ang mga walang kwenta at mga walang kabuluhang bagay na ating ninanais dito sa sanlibutan. Maraming mananampalataya, mahina. Maraming mga mananampalataya, walang direksyon ang buhay. Bakit? Kasi kinalimutan or hindi talaga alam. My people perish because lack of knowledge. Na ano? Hindi na siya dapat ang boss ng buhay niya, kundi ang Diyos, ang boss ng buhay niya, kasi binayaran na siya at tinubos na ng Panginoong Hesukristo. Kaya ang Panginoong Hesukristo na dapat ang nagmamay-ari sa iyo. Kung may gagawin ka man araw-araw, yung gusto lang ng Panginoong Jesus. Kung mayroon ka man sasabihin, yung gusto lang ng Panginoong Jesus. Kung mayroon ka man gagawin, magplano ka, ready ka na yung plano mo mabago ng Panginoong Jesus. Yan ang tunay na Kristiyano. Pero kung ikaw pa rin ang nasusunod, ikaw pa rin naghahari-harian, niloloko mo lang ang sarili mo. Hindi ka talaga pinangunahan ng Panginoong Hesukristo. Malinaw? Gaya ng mensahe nung nakaraang Thursday, anong sabi? Many people love to receive the Lord Jesus Christ as their Savior. Why? Because they're afraid to go to hell. But they do not understand that we need also to make Him our Lord. Pag sinasabi mong Lord, your King. Bakit? Kasi the moment you make Him your Lord and King, then you will have the understanding. You will possess the understanding that if He is your Lord and King, then all the orders, then all the actions, then all the implementations must come from Him, not from you. Because you are under His disposal. Watch me now. People who make the Lord Jesus Christ their Lord, L-O-R-D, their Lord and King over their lives, they are now under His disposal. Kung saan ka ng Diyos papupuntahin, doon ka pupunta. Kung anong ipapasabi ng Diyos, yun ang sasabihin mo. Yan ang sinasabing under His disposal. But what other people did, they are the one doing their thing. They are the one living their lives. That is why walang breakthrough. Sa halip na ma-breakthrough, they are being broken by the enemy. Alam nyo, pag ganito ang mga narinig natin, ganito ka sensitive at ganito katalas ang naririnig natin, magtitino tayo. You have only two things to do. Continue sinning and perish, or change and be revived.
Once you are revived, then breakthrough upon breakthrough will happen. Blessings upon blessings, heavens will open. Malinaw, mga kapatid. Let us give thanks to the Lord, for He is good. 2 Corinthians 5:21, anong sabi ho? God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Wow! Ang Panginoong Jesucristo punong-puno ng kabanalan, ni walang bahid ni kunting kasalanan. Siya'y naging kasalanan, hindi naging makasalanan, naging kasalanan upang ikaw at ako na wala nang ginagawa kundi puro kabulastugan ay mabigyan at maisuot ang katuwiran ng Diyos na buhay. What an exchange! There is an exchange. Ang tawag ko dyan, unfair exchange. Bakit? Ang kanyang buhay, banal, kapalit ng buhay natin na punong-puno ng kasamaan. Ang kanyang buhay na matuwid, kapalit ng ating madungis na buhay na walang kakwenta-kwenta. Ang kanyang kabanalan, kapalit ng ating kasalanan. Now tell me, will you not give thanks to the Lord Jesus Christ? Tell me now. Kaya nga ho, yung mga pangangailangan natin, hindi ko po sinasabing masama. Dapat lang atin ding i-provide by the grace of God. Pero, pag naisip na natin ang ginawa ng God the Father, ang ginawa ng God the Son, our Lord Jesus Christ, we cannot help but to praise God, to worship God, to cry to God. Why? Kung ako may buhay ngayon, Panginoon, ako'y buhay dahil sa iyo. Ako'y buhay dahil ninais ninyo. Ako'y buhay dahil mahal niyo ako. God made Him. It was God. God the Father made Him who had no sin to be sin. Mabigat na desisyon sa Ama. Bakit? Kasi ang God the Father, alam niya yung kanyang anak, banal, katulad niya, kaisa niya, I and the Father are one nga eh. Pero wala siyang choice kundi gawing kasalanan ang kanyang anak para mailagay ang buong kasalanan ng buong mundo, maging sa mga susunod pa na libong henerasyon, mailagay sa kanyang katawan. Ganong katindi yun. At kanyang kinuha, dalawang aksyon dito mga kapatid. Watch me now. Ibinigay, unang aksyon, ibinigay ng kanyang ama, ng God the Father, ang God the Son. For what purpose? Para lahat ng kasalanan ng buong mundo mailagay sa Kanya. At pag nailagay sa Kanya lahat ng kasalanan ng buong mundo, ang mga kasalanan ay magiging matuwid. At nung mailagay ang kasalanan, Kanyang inilagay din ang damit ng katuwiran. The robe of righteousness was given to us. Now tell me, ipupush mo pa rin yung mga makamundo mong kaisipan, mga makamundo mong pangailangan, or baka simula sa araw na to, magbilangan tayo. Magbilang tayo ng pagpapala galing sa Diyos. Sinasabi ko sa iyo, kulang ang isang araw para mabilang mo lahat. Count your blessings, name them one by one, and you will see what the Lord has done. But the problem is, pag nasanay na ang isang tao sa pamumuhay sanlibutan, hindi na niya napapalagahan ang kanyang relasyon sa Diyos. But the moment you listen carefully to this message today, things that you should be thankful of to God, pag nakita mo na naintindihan mo kung gaano pala kadakilang pag-ibig ng Diyos, the steadfast love of the Lord never ceases. Walang humpay, walang tigil. Tuloy-tuloy. His mercies never comes to an end. Walang katapusang awa. Kasi alam ng Diyos ang tao ay mahina. Kaya ang awa niya, walang katapusan. Sila'y bagong pag-ibig, bagong awa, pag-ibig na hindi natatapos, pag-ibig na hindi tumitigil,
awa na walang katapusan bago tuwing umaga. Bakit? Kasi dakila ang kanyang katapatan. Purihin ho ang Panginoon. Salamat sa God the Father na hindi pinagkait ang darling of heaven, ang Panginoong Jesus, para ibigay sa atin. Salamat sa revelation na siya pa rin ang nakaupo sa trono at siya ang ating waymaker, miracle worker, promise keeper. And He is the light of the darkness. Hallelujah! In this dark world, He is our light. And He is fighting for us, pushing back the darkness. If God is the one pushing the darkness, hallelujah! Kailan nawawala ang darkness? Pansinin nyo yung light. Pag madilim ang pinto, ang room, isang click lang ng light. Actually, mga kapatid, wala naman talagang darkness eh. Ano lang ibig sabihin? Darkness is the absence of light. When light comes, darkness will flee. Same thing. He is our light in the darkness. Okay? And our God is almighty. Our God is big. He is almighty. And there is nothing our God cannot do. Pinakamaligaya, pinakablessed, pinakamalakas, pinakamasayang nilalang na nabubuhay sa balat ng lupa ay ang isang tao na mayroong buhay, malakas, malusog na relasyon sa Diyos. At ito'y walang iba kundi ang mga Kristiyanong tumanggap sa Panginoong Hesukristo bilang Panginoon, Lord and King, and their Savior at tagapagligtas. Sana sa araw na ito ay ang salita ng Diyos ay nag-penetrate hindi lamang sa isipan natin, hindi lamang sa ating puso, kundi sa ating espiritu upang makapamuhay tayo ng kalugod-lugod sa harapan ng ating Diyos at patuloy na magpasalamat sa Diyos Ama sa Kanyang walang katapusang pag-ibig, walang katapusang habag at dakilang katapatan. Makapagpasalamat din sa ating Panginoong Hesukristo na tayo ay Kanyang pinili, na tayo ay Kanyang binigyan ng kalakasan, na tayo ay Kanyang binigyan ng kaligtasan, na tayo ay binigyan niya ng kapangyarihan na labanan, wasakin at durugin ang lahat ng gawa, kaaway. This is our portion today. Receive it, sons and daughters of the living God. Receive your portion today. I decree that your table will never run out of food. I decree that whatever happens, our God is so big, so strong and almighty, and there is nothing our God cannot do because He always push the darkness away from us. He's fighting for us, and He is lighting up a kingdom that cannot be shaken. We belong to an unshakable kingdom. This is our portion. Receive it now in the powerful name of our Lord and Savior Jesus Christ, and all the blessed people of God declare, Amen and Amen. Shalom.